Konbanwa, minasang. Tagal natin walang upload. So, itong araw na to, makain tayo ng soba, no? Isang Japanese noodles na made from buckwheat flour. Ano siya, parang may pagka-nutty flavor na grayish yung color niya. Medyo kakaiba yung noodles. Pero masarap siya, tapos may kapartner ng tempura. Okay, gozaimasu minasang. So, ito nga, bumalik na tayo sa dati nating trabaho. Nagigiba na tayo ng bahay. At kung makikita nyo, nakapote ako. Pero hindi ito yung typical na kapote na ginagamit pag umuulan. Alam niyo yung SM, kung nagtrabaho kayo sa SM o kasama kayo sa mga gumawa sa SM, alam niyo kung bakit ganito. Yung mga dingding ng SM, hindi naman lahat yan purong semento. Yung iba dyan gypsum board o kaya hardiplex. Parang ganun din yung mga bahay dito sa Japan. Gypsum board siya, kaya lang sa loob nun merong mga asbestos na mga kapal, parang mga basura, basta ganun. So yun nga, nakalagay sa mas natin. Kaya tayo na binigyan itong kapote na pantrabaho kasi nga sobrang kati sa katawan nito. Kaya kailangan nakaganito ka. Sobrang daming asbestos sa loob. Mga siguro ano ba kapal yun? Basta makapal eh. Kaya ayan, nakabalot tayo. Bali, break time na pala natin yan. Alas 10. Nakakamiss ka mag break time kasi nung nandun tayo sa Misaki, walang break time. May tsura natin kung gaano kakapal yung alikabok dyan. Hey, kala mo snow. O siya, mamaya na lang guys. Bale, ang purpose nga niya mga tinatanggal natin na yan guys, para yan sa malamig na panahon. Alam niyo naman dito sa Japan, di ba? Grabe yung lamig dito. Ang purpose niyan, pansalag siya sa lamig at magiging parang mainit sa loob ng bahay mo. At halos karamihan ng bahay nga dito sa Japan, ganyan yung makikita mo sa loob ng dingding nila. Pero kahit na ganyan, napakatibay ng mga bahay ng Japanese, kahit kahoy lang yan. Siya makikitang inaanay. So ito nga yung bahay na binabaklas natin. Ang ganda pa tignan, parang bago pa siya. Pero dahil nataasan tayong gibain yan, tara, unti-unti na natin yan. So fast forward nga guys, nakauwi na rin ako niyan. At kinagabihan nga, niyaya ako ni Joshua at ni Evan. Tinawagan nila ako mag-ramen daw. Pero hindi ramen yung kinain namin. So bali ang in-order nga namin dyan ay yakiniko. At tinikpan muna namin kung masarap. Kasi madalas naman na kaming kumakain ng ramen. Wala naman talaga sa plano na mag-food trip ngayong araw na to. Kaya lang, yun nga, nagulat ako biglang tumawag to si Joshua at natatawa ako sa dahilan niya. Sabi niya nakalimutan niya daw magsaing kaya nagaya na lang sila kumain sa labas. Sakto naman nagluluto din ako ng sinigang na hipon yan. Kaya ayun, binahon ko na lang siya kinabukasan. Pero solid naman yung food trip namin na to. So balik tayo sa business natin. Kinabukasan nga punta na naman tayo sa panibagong Gemba. Bali bumiyahe nga kami ng 2 oras dyan at eto naman yung panibagong gigibay natin. Parang warehouse siya ng bigasan. Bali pag nagigiba nga kami ng bahay, inuumpisa namin sa bubong at napakabibigat po ng bubong nung rito, mga bahay ng Japanese kasi puro simento po yan. At eto pa, mukhang inaantok pa yung tropa ko. So yun nga, fast forward, nandito na tayo sa bubong guys. Di ko na nabidyoan yung pagbabaklas niyan, pero naka safety gear naman tayo dyan. Meron isang mahabang tali dyan at doon nakahook yung natin, safety gear. At yun, alas 10 na naman nga, break time na naman natin. So yun, food trip muna kami. Bali mabilis nga lang tumakbo yung oras at tag-uwian na kami nyan. So bali kinabukasan na nga ito, Biyernes nung nakaraan pa to. Bali, papunta na kami niya ng Mito Center at ngayon yung schedule na exam natin. At ito nga yung maiklang kwento ko tungkol dyan. Bago pa lang kami punta dyan, nag-review na ako inagabihan. At saka nung umaga din, habang bumabiyahe kami kasi medyo malayo nga yan. So yun, nag-stop over muna kami sa 7-Eleven at magkakape nga yung natin, kumiay natin. Nung nakaraan nga guys, kulang tayo sa papeles kaya hindi tayo nakapag-diretso sa exam. So in-interview lang tayo nun. Bali ito, kumpleto na tayo sa papeles at ready na tayo para sa written exam at sa actual mismo. So yun, to make the long story short, bali 18 nga kami nag-exam. Iba't ibang lahi yun, Sri Lankan Jin, Indonesian, American Jin at Pinoy.
So, ang nangyari ganito, pinapasok kami sa isang room, may 30 minutes na timer, tapos 1 to 50 yung exam natin sa written. So, yun nga, natapos namin yun, exam na yun. Tapos, pinaghintay kami sa kabilang kwarto para malaman kung sino yung nakapasa. At yun nga, swerte, isa tayo sa nakapasa. Bali, 2 Pinoy yung nakapasa, tapos isang American Gin. 3 nga kaming lalaki. So, mapunta na tayo sa actual. Ganito nga nangyari. Bali, bumagsak kami lahat. At lang kwento nun ganito. Yung nauna nga nag-try yung Pinoy na medyo matagal na rito sa Japan, residente na rin yata yun. Tapos ako yung nakaangkas sa likod, no. Pasado na nga sana siya nung biglang pinadaan kami sa sigsag at nalaglag yung 2 gulong niya ng 2 beses sa bandang likodan kasi napakakitid talaga nun. Tapos nung ako na yung sumalang, siyempre ginamit na natin yung mga technique na napanood natin sa YouTube para pumasa tayo. Kaya lang yun nga, dire-diretso naman tayo sa exam. Pagdating dun sa sigsag, okay na sana, talagang pinlantyado ko yun eh. Akala ko smooth na talaga yung mangyayari. Kaya lang pagdating dun sa pinakadulo, nalaglag yung kaliwang gulong natin at yun, iyak, bagsak tayo. So balik, ganun nga kahirap yung driving lesson dito sa Japan, no? Although kahit marunong ka naman magbaneo. So yun, fast forward guys, kinabukasan nga to at pumasok na naman tayo sa trabaho natin. Bali-balik tayo ulit dun sa magandang bahay na ginigiba natin. So bali dito nga sa Gemba na to, kasama natin yung mga veterano ng Midori. Kumbaga, parang veterano naman yata sila lahat kasi parang matatanda na talaga lahat ng mga to. Pero mabait sila compare dun sa empleyado nung may sa akin na sinasabi kong medyo masama ugali. Dito lahat ng mga kasama mo, puro good sila kasama. Puro tawa lang ng tawa na ipagkwentuhan. At yung iba marunong pa magtagalog. At tulad nga ng sinabi ko dati, pag andito tayo sa Midori, libre talaga yung inumin tsaka tinapay. Tapos lagi tayo may break time ng alas 10 at alas 3, di kagaya dun sa kabila. At kung tatanungin nyo naman ako kung ano talaga yung mas mahirap sa pagiging tobero or tagagiba ng bahay, sa palagay ko halos parehas lang naman. Ang kaso mas stressful nga lang tayo dun sa pagtutubero kasi nga may hindi tayo kasundo dun at na sisira yung diskarte natin sa pagtatrabaho. Di kagaya dito sa pagigiba ng bahay. Yan, wala tayong problema dyan. So yun, fast forward guys, pauwi na naman tayo niyan at tatapos na naman natin isang buong nakakapagod na araw. Yan nga yung dahilan guys kung bakit bihira tayo makapag-upload. Kasi nga kahit linggo may trabaho tayo. Ganyan lang ikot ng buhay dito sa Japan. Trabaho, bahay, kain. Pag lalabas lang para bumili ng saging at maghihigig ng COVID. Malamig kasi ngayon sa atin. Ayan, balat na balat tayo. Ayan, tikman nga natin ito. Parang daw to parang Yakult. Siyempre may food trip tayo dito. Meron akong banana cake dito. Tsaka pan, curry. Curry na sa loob niya. Tara, food trip tayo guys. Pagdakimas. Bali, andito ako ngayon sa Kanteidan. Wala lang tumambay na kasi day off ko ngayon, Martes yata. Pinag-day off ako kasi pumasok ako ng Linggo. Kaya yun, magtutulog tayo maghapon. Gising tayo mga bandang alas 4. Tapos yun nga, may chat sa atin tropa. Meron daw vlogger sa Osaka na si Kevin yata yun. Sinabi nga, masarap daw to. Para daw pag ininom mo daw, para ka daw nasa ay para daw inom ng tubig ng batis. Tara, tingnan natin kung masarap. Tara, tikman na natin to. Tapos na ako kumain ng tinapay. Pag ito hindi masarap, pero panigurado masarap to. Dito tayo sa Japan. Hindi sila sa pagkain dito tsaka inumin. Ay, hindi na pala kailangan ng stock na to. Wait. Di bukas lang pala to. Kampay. Putik, ang sarap nga. Lasang-lasang Yakult siya. Tapos para may pagka-caramel.
Sarap. Solid to ah. Shoutout kay kay Elaine tsaka kay Aris. Ang ulit yung tropa, tikman ko daw ito. Yamin natin. Sarap siya. Balang presyo nito paano ba yun? Hindi ko napansin kanina. Nasa 170 yen. 170 nga yata yan. Sarap, solid. May pa nga ako dyan eh. Parang leche plan. Kaya lang pinagsasandal ako ng cellphone kaya mamaya ako nakakainin. Hindi na tayo mag-aapunan nito. Yun lang, tinapay na kinain natin. Tapos ito, para makatipid-tipid tayo. Punta ako dito sa Anteidan na lang talaga. Tumambay lang talaga ako. Tapos ko lang nag-grocery kasi may uwi na rin tayo. Pangin lang ba? Mag-apon na tayo nasa kwarto eh. Tutulog lang tayo mag-apon. Chris, balik ka sa Japan. Tignan mo to, ang sarap, solid. Tama nga yung vlogger doon sa Osaka. Ang magiging paborito ko to ah. Kaya lang kasi may binibili akong gatas sa supermarket. Ganito rin yung itsura niya, hindi ganito pangalan ah. Mga ganyan siya kalaki. Ano lang ang presyo nun? 130 lang, 130 yen. Eto 170, maliit. Pero masarap to. Naman, masarap din. Kaya lang hindi siya ganun katamisan. Ito, masyado siya matamis. Talagang Yakult na Yakult talaga. Ano nito? Tayo makabasa ng katakaan eh. Tatanong mo lang natin kay Evan mamaya kung ano pangalan nito. Wala na kasi tayong data, buksan tayong data eh. Magla-live sana ako eh. So yun nga, no doubt, masarap talaga. So bali hanggang dito na nga lang din guys yung video natin. Salamat sa panonood. Ako nga pala si Joel, TITP dito sa Japan. Japan, sagot sa kahirapan. So andito nga ang ating school at ang ating agency. Andito na rin ang mga taong kailangan nyong hanapin para makapunta kayo dito sa Japan. Jikai made, sayonara, sosrigo, sityo, arigatou gozaimashita.